pa lang tayo. 12. Anyhow, madadami yan later on. So, magandang gabi sa ating lahat. Ah, na, ah, alam ko lahat tayo excited ulit para sa midweek celebration na to. Na magkita-kita ulit tayo kahit through Zoom lang, makapag-pray, makinig ng salita ng Diyos, makapag-aral ng bawat isa. So, ano lang, may visitors ba tayo as of now? Wala pa naman siguro. So, same lang kung reminders lang na i-open yung ating mga camera kung available kung pwede para at least nakita naman natin yung isa't isa na okay pa ba si brother, okay pa ba si sister. So, alam mo yun. So, yun lang. Tapos, yung habang ask ko din na mag-mute tayo or pati lower natin yung volume during the sharing. Pero syempre ialo ko kayo na mag-unmute kayo during the prayer time. So, ulit bilis 80 na ngayon tayo. Good evening ulit sa mga bagong pasok diyan. So, mag-start na tayo. But bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo para hingi tayo ng gabay at wisdom sa Lord. Let's pray. Our dear Heavenly Father, you are worthy of all praise and adoration from your people. We lift your name on high. We give you glory and honor. Truly, Lord, there is no other God in all the earth besides you. Lord Jesus, we ask that you forgive us for our sins, cleanse our hearts and our minds from all our iniquities, and allow us to come before your throne of grace with humility, knowing well that it is only by the shedding of your blood that this was made possible. Tonight, we entrust to you our worship celebration and prayer time. Bless everyone who will be leading us, our worship leader, our technical team, and our speaker, Deacon Ariel. Hide us behind your cross, Lord, and may your glory shine in our service. We also pray for our brethren who are on their way home or are not able to join us tonight. Keep them safe, and we pray that they'll be able to join us in our next worship celebration. Thank you, Lord, for this opportunity to gather as a church and pray. Be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Ayan, o, diba? Slide na lang ng laptop. Para sa ating Ready tayo dyan! Para sa ating praise and worship. So, tag team tayo ngayon. Ayan. So, basahin ko po muna sa inyo Psalm 63 verses 1 to 5. Sabi doon, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you. As in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. So katulad ni David sa Psalm 63, nawa yung satisfaction natin and yung hunger natin, makita lang natin sa presensya ng Diyos. Tayo po ay umawit sa Kanya sa gabi ito. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang.
sa'yo'y sumasambalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigaw. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. O Diyos, dalangin namin na yung mga pag-aawitan namin sa gabing ito ay maging mabangong samyo sa iyong trono, O God. Ikaw lamang ang aming mapapurihan, O Diyos. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na paglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tanga, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba at luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tanga, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tanga, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling
galing sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tanga, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Sa'yo. Tunay nga, Panginoon, sa gabing ito ay lumalapit kami, nagpapakumbaba sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, dalangin po natin sa mga oras na ito, patuloy mo pong pakilos, Panginoon, yung banal na espiritu upang maramdaman po namin yung presensya mo, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Ang mga ginagawa, Panginoon, ang mga bagay na meron kami, Panginoon. Lord, inaalis po namin sa sandaling ito sapagkat nais po namin ang pagkilos mo. Nais po namin maramdaman ang iyong banal na espiritu, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Alam po namin, Panginoon, meron kang gagawin sa gabing ito. Meron kang sasabihin sa amin sa gabing ito, Panginoon. Sa aming pagpupuri, sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Nangusap ka na po, Panginoon, sa pamagitan ng mga awitin ito, O God. Lord, sa gabing ito, sa aming panambahan, sa aming mga panalangin sa iyo, sa paglapit sa iyo, Panginoon, hangad po namin na maramdaman, Panginoon, yung pagkilos mo sa aming mga kapatid na aming kasama sa mga oras na ito, O God. Lord, ano po mga pangangailangan or panalangin na hinahangad po namin at nilalapit sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Ama, patuloy ka pong kumilos, mangusap, and ikaw po ang sumagot sa aming mga panalangin. Ama, nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, sa gabing ito, continuous healing para kay JP at sa kanyang nanay, Panginoon. Lord, anuman po mga karamdaman po nila sa mga oras na ito, ikaw po yung dakilang Diyos na kumilos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga katawan, Panginoon, upang sa gayon kalakasan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ipatuloy po nilang maramdaman. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ipagkakaloob mo sa kanila. Gayon din po, O God, dinadalangin din po namin yung health condition ni Nanay Elisian, O God. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, wala pong kaming magagawa. Pero meron kaming malalapitan na Diyos, na Panginoon, na dakila sa lahat, yung Diyos na kayang gumawa ng mga himala. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, nilalapit namin, Panginoon, yung kondisyon ni Nanay Elisia. Ikaw na po, Diyos, patuloy na kumilos sa kanya. Ikaw na ba, O Diyos, yung patuloy na bigay sa kanya ng kalakasan. And dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy mo pong patatagin yung Maniebo family, O God. Ikaw po yung maging kalakasan po nila sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kahinaan, Panginoon. Ikaw yung maging kalakasan. At sa bawat isa sa amin, O God, nais po namin maramdaman din po, Panginoon, kung anuman nararamdaman namin sa aming mga katawan, Panginoon. Ikaw din po ang magsilbing kalakasan po namin, Panginoon. And dalangin ko rin, God, Panginoon, po mga pangangailangan pa namin, financially, physically, or emotionally, Panginoon. Dalangin po namin, ipinagkakalob namin sa iyo ang lahat ng ito. Ikaw na po ang bahalang kumilos,
ikaw na po ang bahalang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gawain po namin, sa gabing ito, patuloy mo kaming pangunahan, gabayan, ang iyong banal na espiritu ang kumilos, na malaya kaming makapagpuri, makapagsamba, at makapakinig ng iyong banal na salita. Sa aming mga kapatid na na wala pa rito, Panginoon, kumilos ka sa kanila, ingatan mo sila at makasama po namin sa gabing ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo sa aming mga buhay, Panginoon. Papuri, pagsamba, tanging inaalay namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Praise God. Again, good evening sa bawat isa. So, meron po ba tayong visitor? I think wala po yata. Tama po ba? So, ang bilis grabe. From 12 attendees ngayon, 27. Praise God talaga. Praise God sa kaligtasan at naka-join ng bawat isa or yung 15 na sumunod. So, anyhow, wala tayong guest. So, remind ko lang yung BS Friends Day natin, ongoing na. Yan, July 15 pa. Till August 16. So, keep on inviting your friends, office mates, flatmates, or family members to join so they can also come to saving relationship with our Lord Jesus Christ. This is an ideal time and place to invite them para di sila mabigla sa big crowd. Po. Invite natin sila sa bawat BS natin. So, yun nga, after nun, then, God willing, ma-invite natin siya sa regular worship service natin. So, praise God ulit sa bawat isa. So, bago tayong dumako sa ating corporate prayer, mag-testimonies muna tayo. Yeah. So, ito yung natin, magbibigay papuri sa ating Panginoon sa mga ginagawa niya sa bawat isa. So, maximum 3 participants. Tapos, i-maximize nyo yung siguro 2 minutes. Then, mag-unmute lang tayo. Okay? So, go! Mukhang nahihiya pa yata ang bawat isa. Siyempre, as nakugalian na natin, mauuna siyempre si Presider. So, nagpapasalamat ako sa Diyos. Unang-una, nung last week na andito yung mga in-laws, si Mami Lou, tsaka si Papa Trick. Kahit na 3 weeks lang si Mami, tapos 1 week lang si Patrick, tapos na-approve yung leave ko for a week lang. So praise God kasi nagkaroon kami ng mga bonding, although sa sobrang pagod, alam niyo na namagayong mata, namagayong pa ako. So pero praise God sa kagalingan, okay na siya, pero continuous pa rin yung medication. Balik ako bukas for follow-up visit. Pero praise God sa kagalingan, praise God sa opportunity na makapag-bond uli kila Mami Lou, kila Papa Trick at sa Abu Dhabi. So, yun lang ang pinapasalamat namin kay Lord sa patuloy na iniingatan niya ang bawat isa sa araw-araw at sa wisdom sa work. So, yun lang. O yan na, next na.
Kapag daw in 5 minutes, wala daw nag-unmute, magbo-volunturo na daw yung presider, char lang. Sige na, mag-unmute na kayo. Dalawa na lang, 2 minutes. Ako. Salamat at purihin ang Panginoon dahil yung prayer request ko dati na gumaling si nanay, nawala na yung pagkahilo niya pag nabangon siya at saka nahiga. So, salamat sa Panginoon sa kagalingan. And salamat din sa kabutihan ng Panginoon sa buhay namin mag-asawa sapagkat kami this coming 25 ay magsa-celebrate na ng 14 years. So, praise the Lord sa kabutihan niya sa buhay namin mag-asawa at siya ang patuloy na nagpapala sa aming pagsasama bilang mag-asawa. So, sa Diyos po ang papuri. Ako na po sunod. God. Yun, next. Ayos. Yan. Hindi po technical error yung kanina. Naunahan lang ako ni Ninong Echo. Ayan. Papurit pa sa salamat po sa Lord kahapon. So, dagdagan taon kay G. And then maraming salamat sa Lord sa provision na nakapag-celebrate kami kahapon dito sa bahay. So, salamat din sa Lord sa kalakasan, saka sa pag-iingat sa araw-araw na pagpasok. Kasi these few days na papansin ko parang madalas kaming inaatake ng kalaban sa daan. So, yun. Praying na more patience, more discipline din sa driving. So, yun po. Papurit pa sa salamat sa Lord. Praise God. O nga pala, nag-birthday nga pala si G. So, happy birthday uli on behalf ng FCC family. At kay Kuya Eko, isang malaking puso para sa iyo, Kuya, and Ate Pinky sa dadating na anniversary. So, okay. Okay na max na natin yung testimony. Pero meron pa bang susunod? Meron pa? Meron pa gusto mag-testimony? Meron pa naman tayong 2 minutes. Wala na? Okay. So, our prayer focus for tonight is health aspects. So, I will be opening us in prayer. Once done, I will read the prayer points one by one. Please unmute your microphone so we can pray all together after I finish reading each prayer points. So, okay na po ba? Okay, let's pray. Lord, we praise and thank you for gathering us here tonight. Thank you for the opportunity to come together as a church and lead to you in prayer, our dear parents. First, let us pray for our spiritual health. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, we honor you, Father God. Lord, thank you, Lord, sa opportunity to gather as one family, Lord God, to pray, Lord God. And I pray, Lord, yung spiritual life namin, Lord God, ng bawat isa, Lord God. Ipatuloy niyo, Lord God, samahan, Lord God, patuloy niyo kami bigyan ng courage, Lord God, confidence, the time that we can pray individually, Lord God, and continue to strengthen our faith, Lord God. Lord, I know the enemy is double time, Lord God, na mag-work against us, Lord God, masway ang aming spiritual walk sa inyo, Lord. We ask for your protection, Lord God. We ask for your forgiveness. We ask for your divine protection, Lord God, sa bawat isa, Lord God. And sa ngayon, Lord, we are continuously walk in faith, Lord God, to you, Lord God, and ma-strengthen namin, Lord God, yung aming spiritual walk sa inyo, Lord God. And I pray also, Lord God, sa buong fellowship, sa mga kapatiran, Lord God, to magkaroon, Lord God, ng strong bond, Lord God, sa ngayon, patuloy kami palakas, Lord God, spiritually, Lord. Second, let us lift up to the Lord our mental health. Let's pray. Lord, thank you once again, Lord God. This opportunity to pray. Lord, we also pray, Lord God, yung aming mental health, Lord God. Bawat isa, Lord. We pray, Lord God, sa bawat araw, Lord God, na
at Ayos. Harap Ayos kami, na Lord sa God, sa panibagong bukas. Tulungan mo kami. Clear our minds, Lord God, and our thoughts, Lord God. Strong, give us the wisdom, Lord God, and keep us, Lord God, away from any attack of the enemy, Lord God. I pray, Lord, na mag-worry kami at mag-isip inspire mo kami, Lord God, sa araw-araw, Lord God, and keep us, Lord God, motivated, Lord God, sa pagkakaroon namin sa mga decisions na gagawin. Sige, Lord, Jesus, karoon pray kami, for Lord God, ng Gawin po malinis kami, at Lord, na malakas na maglilingkod na sa isip, realize sa Lord sarili God. namin karunungan. Keep us, Pag Lord lagi God, kami lumapit sa uh, Lord, nawa. bigyan niyo Mga kami, Lord God, ng na-experience namin maayos ng mga na challenges words and of wisdom, circumstances, Lord hindi God, naman from hindi you. malayo sa amin, kundi Lord, palagi last namin ang kamay namin sa iyo, tumapit kami sa iyo, Lord God. Seek po namin sa ganun, Lord, mawala sa amin yung burden po na patuloy na naranasan namin yung pagsama mo, pagkabay mo. Last namin sa iyo, ang mental health, Lord. Third, let us pray for our physical health. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Lord. Lord, I pray, Lord God, sa mga kapatid ko, sino ka, Lord God, even us, Lord God. Touch our bodies, Lord, kung ano man, Lord God, yung nararamdaman ng body sa pain man to, Lord God, or sakit, Lord God. I pray, Lord God, for divine healing, Lord God, in our Panginoon na body. may karamdaman sa oras na Lord, to, lalo na sa aming mga sa bawat kapatiran, araw, Lord God, na buhay namin, Lord, keep us, Lord God, yung Lord, I good pray health, Lord God, and always protect us from any harm, Lord God. Spare us, Lord Lord, God. Lord, I also pray for opportunity, spare time, Lord God, na give us the makapag-exercise, wisdom how we na can take care of ourselves. ma-watch namin, Lord God, kung ano yung mga food na dapat namin i-take, Lord God. Sa ganun nga, aming physical health and my physical body, Lord God. Nagkaroon, Lord God, na kalusugan, Lord God. Lord, always keep our body, Lord God, healthy, Lord God, and take Hindi Lord God, namin for sa opportunity for physical this body Jesus. ko, bigyan namin ng prayer sa iyo. Jesus name we pray. Amen. And lastly, let us pray for our emotional health. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, we honor you, Patuloy Lord. namin natin sa iyo Lord, yung I emotions pray, na Lord God, na alam mo, patuloy, Lord God, Panginoon, wala kang strengthen, Lord God, ikakala yung sa aming iyo sa emotions. pinagdadaan ng bawat puso na Continue meron to kami. inspire Nasa us, iyo, Lord Lord, God, sa araw-araw, Lord God. Continue, Lord God, to pagkabis namin, give us, Lord God, yung Lord, clean thoughts, Lord God. Kasi ngayon, Lord, yung aming emotions, Lord God, ay maalagaan namin ng ayos, Lord God. Sige, Lord, ang emotion ay madaling atakin ng kaaway. I whose pray, people Lord God, who's na battling in their emotions, always be with us, Lord God. Always Help remind them. us, Lord God, that you are here, Lord God, for every thoughts na gagawin na may isip namin, Lord God, na maapektuhan ang aming emotions, Lord God. Yun lang, Lord God, ay yung Praise, Panginoon. thoughts, Lord God, We give na up to you, may kulang, Panginoon. Lord God, yung ay sapat na, Lord God. Nararamdaman ko na And yung continue to Panginoon. protect us, Lord God. Continue to be with us, Lord God, sa bawat decision, sa bawat araw na Pagmahayaan mo na yung control ang emotions, Lord God. And continue to inspire us, Lord God. sa buhay. Salamat po, Lord, sa Panginoon Jesus. Dear Lord, with hearts full of gratitude, we come before you with our prayers, thankful for the precious gift of health. We ask for your continued protection and healing for our bodies, minds, emotions, and our spirit. Grant us strength and wisdom to make choices that honor you and promote our well-being. Bless those who are sick with your comforting presence and restore them to full health. We trust in your mercy and power, believing that you are our Jehovah Rapha. All this we pray in the mighty name of our Son Jesus Christ and through the power of Holy Spirit. Amen. Amen. Okay? Okay na po ba lahat? O settle muna tayo. Our scripture for tonight is from Philippians 4, verse 4 to 7. I will be reading from the new NIV, New International Version. It says, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Praise be to God for the reading of this word. Let us welcome our ministry head, Brother Ariel, for the proclamation of God's word. Pasok. Yun. Maraming salamat, Brother Keno, or kapatid sa pag-introduce sa akin. Pasensya na po guys, medyo kabado. At, ah, pero purihin pa rin ang Panginoon at isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon at sa mga leaders na ating simbahan sa pagkakataon na ibinigay sa akin para makapag-share ng salita ng Panginoon. Nawa ay huwag niyo akong tulugan at iwanan sa ating pag-aaral. Alam ko marami sa atin medyo pagod na from trabaho, pero pinili pa rin na makasama sa gabing ito para sa ating midweek, evening, and worship and prayer. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Simpleng ano lang naman to, sharing ang aking ibabahagi sa inyo at nawa ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin yung mensahe ng Panginoon. Yan. Nakita po natin yung dalawang picture na nakapost po sa ating screen. Ano po yung nakikita nyo? Nakikita po natin sa isang picture, yung picture number 1, yung kamukha ko daw, sabi ni Patrick kanina. Ito yung mga bagay kadalasan na nagbibigay sa atin ng dahilan para maging payapa. At nagbibigay dahilan sa atin para di maging payapa yung ating mga puso. Ano yung mga bagay na ito? Trabaho, stress sa trabaho, stress sa pamilya, may mga ganun no? Stress sa pamilya, stress sa bawat or sa iba't ibang mga bagay na nandyan sa ating paligid na nagiging dahilan para yung ating puso ay hindi maging payapa. Diba? Pero ito naman sa pangalawang picture, nakikita po natin yung picture number 2 na payapa lang, walang stress, kahit madaming trabaho or problema na dumating sa kanya, easy lang siya at relax, di ba? Hindi niya iniisip yung stress, hindi niya iniisip yung mga bagay nito, basta chillax lang siya, okay, tanggap and accept mga pagsubok na binibigay sa kanya. Sa mga oras na ito, mga kapatid, nasaan ka sa mga larawang iyan? Nandito ka ba sa picture nung number 1? Na nakalbo na nga sa stress niya, no? Pero hindi pa ako stress, mga kapatid, ha? Ganyan lang talaga yung buhok ko. Di ba? Stress na stress siya, pero yung pangalawa ay relax na relax lang. Marahil iba sa atin, medyo pagod na, medyo stress na. Pero sa gabing ito, mga kapatid, nawa ay magbigay sa atin ng encouragement yung ating pag-aaralan. A peaceful heart. Philippians chapter 4 verse 4 to 7. Wait lang. Sabi po dito, entrusting our worries to God removes their power to cause anxiety. Napakasarap isipin na kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, nawawala ng kapangyarihan, negativity sa ating buhay. Sa buhay natin na nagiging dahilan ng ating kalungkutan. Pero paano if nasa sitwasyon ka na ng kagipitan at puro problema na lang? Magtitiwala ka pa din kaya sa ating Panginoon? Or magiging relax ka rin pa kaya?
Pero ang nais ng Panginoon, mga kapatid, magkaroon tayo ng peaceful heart. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga trials na ating pagdadaanan. Philippians chapter 4 verse 4 to 7, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, do not be with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Sometimes circumstances trigger our anxiety, but other time it's an inner turmoil we wrestle. Regardless of the source, our anger is no match to God's peace, which surpasses all comprehension. Tayo pong lahat ay manalangin, hingin natin yung wisdom gagaling sa ating Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi ito na kami ay nagsasama-samang muli upang magpuri, magsamba, at manalangin sa iyo. Dalangin ko, Ama, na kami ay patuloy mong gabayan saan man kami naroon. Nawa ipahintulot mo na duluyan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong salita. At bigyan mo kami ng wisdom para maunawaan po namin ang iyong mensahe sa gabi ito. Salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Four truths to have a peaceful heart. Apat na katotohanan ang ating pag-aaralan sa gabi ito para magkaroon tayo ng payapang puso. Ang una po ay, God made you on purpose. Sabi ba dito, our Father chose the time and place we each will be born, and He gave us our personality, talents, and spiritual gift. So consider what God has chosen specifically for you and give thanks. Philippians chapter 4, verse 4 to 5. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Brother Ariel, ang dami ko ng pagsubok sa buhay ko ngayon. Marami akong pinagdadaanan ngayon. Magagawa ko pa kayang mag-rejoice? At paulit-ulit na mag-rejoice sa Panginoon? Mga kapatid, as we experience problem or stress sa mga buhay natin, nagdudulot sa ating puso ng pag-aalala. Lagi nating isipin yung purpose kung bakit andyan tayo sa situation na yan. Malay natin, yung mess na pinagdadaanan mo sa mga oras na ito ay maging message na pwede mong i-share sa mga tao na dumadaan din sa mga ganung situation. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon at kumapit sa kanyang mga pangako at magpasalamat. Dahil hindi niya tayo nilikha para maging talunan sa ating mga problema, kundi maging victorious tayo at maging buhay na patotoo para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pangalawa, God has a plan for your life. Scripture promises that embracing the Father's specific path for your life will bring satisfaction and peace. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord
with all your heart, and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Alam ba natin ang plano ng Diyos sa ating buhay? Or are we embracing the Father's specific path for our life? Mga simpleng katanungan na mahirap sagutin. Dahil embracing, trusting, and submitting to God's plan ay hindi ganun kadali. Lalo na kung nasa sitwasyon tayo ng kagipitan. Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo matatakot sapagkat alam natin na ang plano niya ay para sa ating kabutihan at di niya tayo pababayaan at iiwan. Simple sharing lang kung gaano kabuti ng Panginoon sa aking buhay at sa aking pamilya. From December hanggang May, mga kapatid, natatouch ako, pasensya na kayo, ha? Ganito yung pagkilos ng Panginoon. From December to May, mga kapatid, I didn't get my salary. And I resigned. And from July until now, wala pa rin akong trabaho. Pero ano yung dakila? Ano yung napakasaya? Pinanghahawakan ko yung pangako ng Panginoon. Nagtitiwala ako sa ating Panginoon that He is our provider. Na ang mga pangako niya ay hindi niya pababayaan. Yung promise niya that He will never leave us or not forsake us. Yun ang pinanghahawakan ko. At salamat sa Panginoon sapagkat hindi ko alam kung saan nanggagaling yung provision ng Panginoon. Yung favor ng Panginoon sa buhay ko. Yung nanay ko na alam natin, na-share ko sa aming BS na mahina pero napakalakas. Napakabuti ng Panginoon sa mga anak niya nagtitiwala. Kaya mga kapatid, anumang mga pagsubok or struggle na meron tayo, magtiwala tayo sa Kanya and buong puso submit to His plan. Alam niyo ang lang ginagawa ko sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Pinipilit ko na maglingkod sa Kanya. Kaya minsan, pasensya na po sa mga pastor at elder po natin na baka makita niyo ako sa mga ibang simbahan na naglilingkod din. Kasi ayun lang po yung pangako sa Panginoon eh. Hanggat kaya kong maglingkod sa Kanya, maglilingkod ako. Dahil binabalik sa akin at sa aking pamilya yung provision, yung provide ng Panginoon sa akin. Pangatlo, God forgives when you confess. Some feelings of inner turmoil come from guilt or shame over wrongdoing. But when you confess your sin and change direction, God forgives you. Then your conscience can become
clear. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Another truth na pwedeng magbigay sa atin ng dahilan para di natin maabot ang kapayapaan sa ating mga puso ay mga kasalanan na meron pa tayo sa ating mga puso. Mga maling desisyon na patuloy pa din na bumabalik sa ating isipan. Let us all surrender it to God at hayaan na siya ang tuluyang luminis sa ating mga kasalanan. Surrender our life to Him at tahakin ang direksyon ng nais ng Panginoon sa atin upang ang ating puso ay maging payapa. Pang-apat, God adopt believer into His family. Once you belong to Him, nothing can change the fact that you are His. John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Last na katotohanan na dapat nating isipin, kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoon, kabilang na tayo sa Kanyang pamilya. At wala nang makakaagaw sa atin kahit anumang problema ang dumating. Tutulungan tayo ng ating Panginoon dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Maraming examples sa Bible kung paano sinamahan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Katulad ni David, ni Daniel, at ikaw, kapatid. Kung paano mo mapagwagian ang mga higanting problema sa buhay mo, nakasama mo ang Panginoon. Panghawakan at pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako. Peace is within reach when you remember your identity in Christ. Challenge. Next time you're feeling anxious, pause for a moment to pray and meditate over these 4 truths. God made you on purpose. God has a plan for your life. God forgives when you confess. And God adopts believers into His family. Kaya kapit lang tayo sa Panginoon, mga kapatid, at magtiwala na malalampasan natin ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa mensahe na aming napag-aralan sa gabing ito. Dalangin ko nawa ay maging encouragement sa bawat isa sa amin na patuloy kami na kumapit at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Samahan mo kami sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan at palakasin mo kami, Panginoon, sa panahon na kami ay nanghihina sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Maraming pong salamat. Amen. Praise God. Honestly, ngayon ko lang na rin na magsalita si Kuya Ariel. At Kuya Ariel, praise God sa iyong buhay. At yun nga, sa patato mo na talagang ano man ang sitwasyon ay nagpapatuloy at talagang sinisik mo na kung saan ka pwedeng makapaglingkod. So nakaka-bless yun. At to God be the glory sa iyong buhay. And nawa, patuloy ka pang gamitin ng Panginoon. Hindi lang ito yung first time ka namin maririnig, kundi mas madalas pa. Amen? So, bago po tayo mag-close sa panalangin, announcement lamang po. So, next month po, pagdating ng August, babalik na po ng Wednesday yung ating midweek. Kagaya po nung napagbotohan ng ating mga board members. So, tinapos lang po muna natin yung July para at least hindi naman tayo mabigla. Kasi nga po, nag-move tayo dahil dun sa theology class. So, dahil sa wala naman po nag-enroll from Dubai, is ibabalik na natin siya sa kanyang talagang regular programming, which is
Wednesday. So next month, Wednesday na po yung ating midweek. And announcement lang sa mga BS leaders po natin, huwag po natin kalimutang isend yung link ha sa ating mga GC nang sa ganun na ma-update po yung ating mga members sa ating gawain. Okay? So reminder lamang po. So partners naman tayo. So just in case yung isa ay busy, saluhin na lang ng isa. Amen. Wala naman ng ibang announcement. So dumako na tayo sa ating panalangin. So mag-ano lang tayo mag-tawag ito. Ipanatilihin lang natin yung ating pagdalo, yung ating attendance kasi alam naman natin na hindi ito para kanino man. Kumbaga para din ito sa atin. Amen? Na sa gitna ng linggo, makakuha tayo ng kalakasan, ng panibagong, alam mo yun, ma-refresh tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. So, i-maintain natin yung mga kasama natin na nawawala, lagi nating hanapin. Sa ganun, magkasama-sama tayo. Kung ano man yung ibigay ng Lord, makuha natin yung lahat. At salamat sa attendance natin na hindi naman siya bumababa. Praise God. So, i-keep natin yon at lalo tigit mamaya sa ating breakout room, walang tatakas ha. Importante rin yung prayer time natin at yung pag-sharing natin. At dahil dyan, mag-close tayo sa panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat Lord sa patuloy Lord na inilalagay mo sa aming puso, Panginoon, na makita namin lagi yung importance ng pananalangin, ng pagsamba sa iyo, Panginoon, ng pakikinig na yung salita, Panginoon. Nawa, Lord God, yun yung Panginoon, yung wag mong alisin sa bawat isa po sa amin, na lagi yung manatili, na makita namin palagi at lagi ka namin kauhawa ng iyong presensya, yung mga salita, Panginoon. Nawa, Lord God, yun yung palagi maging routine ng aming mga buhay, Panginoon. Ang hanapin ka, Panginoon, sa bawat oras, Panginoon. Makita namin lagi, Panginoon, yung pangailangan namin sa iyo, Panginoon, aming tagapagligtas, Panginoon. Salamat po sa gabing ito na ginamit mo yung aming kapatid na si Kuya Ariel. Lord, batid niyo po yung kanyang sitwasyon. Tinataas po namin siya sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Lord, na sa simula pa lamang, Panginoon, Lord God, na nagtiwala siya sa iyo, hindi mo na siya pinabayaan. We pray, Lord, na anuman yung kanyang kalagayan sa trabaho, maging maayos ito, Panginoon. Kung loloobin po na makahanap po siya ng bagong work, Lord, alam ko ipagkakalob mo ito sa kanya, Panginoon. Nakikita mo po yung kanyang puso. Alam ko, Panginoon, never mo po siyang pagkukulangan, Panginoon. Kagaya nung na-share niya sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Dalahin ko po na lagi nandun yung peace sa kanyang puso, sa kanyang buhay, Panginoon. At nawa, Lord God, yung kanyang buhay ay maging pagpapala, Lord God, hindi lang sa FCC Dubai, kundi sa mga tao, Lord, na kanyang nakakasalamuha, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin mightily, Panginoon. At salamat, Lord, for reminding us, Panginoon, na lagi kami mag-seek sa iyo, Panginoon, na meron kang purpose, na lagi kaming mag-confess sa iyo, Panginoon, meron kang plano, Panginoon, at Lord, alam po namin na hindi mababago nino man, Panginoon, yung katotohanan na we belong to you, Panginoon. At Lord, that gives us peace. At salamat, Lord God, dalayan ko po, Lord, yung mga salita mo na aming narinig, Lord God, ay patuloy naming dalhin at baunin, Panginoon, sa mga susunod na araw, Lord God. At dalayan ko po, Panginoon, na magamit namin ito na panibagong lakas, Panginoon, panibagong encouragement, Panginoon, sa amin, Lord God, sa pamumuhay po namin, Lord God. Dalayan ko po yung aking mga kapatid sa FCC Lubay, patuloy mo ingatan, Panginoon, patuloy mong samahan sa bawat araw ng aming pagpasok sa trabaho, Lord God, makasama namin lagi yung pag-iingat mo, Panginoon, yung protection mo, lalo sa mga kapatid namin, Lord, na nagmamaneho, Lord God, patuloy na ingatan mo sila at protektahan at bigyan ng mahabang pasensya, Panginoon, Lord God, ang bawat isa po sa amin, patuloy namin tinataas sa iyo kalusugan, Panginoon, sa amin po dito sa Dubai, Panginoon, maging aming mga family sa Pilipinas, Panginoon. Ganyan din naman, Lord, yung pagpapala mo na maranasan namin, Panginoon, yung provision mo sa bawat araw, Panginoon, ikaw po ang siyang magkaloob, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat gawa ng aming kamay ng sa ganun, Lord. Patuloy na magbigay ito ng glory sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, na maging pagpapala din sa aming pamilya, Lord God. Sa aming pagtatapos, Panginoon, binabalik namin sa iyo, Lord God, yung papuri na ikaw lamang yung deserve, Panginoon, na makatanggap, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil patuloy na ginagawa mo kaming available, Panginoon, para makadalo, Panginoon, sa mga gawain na ito, Panginoon. Sa pagtataas po ng aming kamay, Lord God, patuloy mo pong padaluyin, Panginoon, ng kapangyarihan, Lord God, ng iyong pagpapala, at patuloy naming maranasan, Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula lamang sa iyo. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Kita-kita po tayo this coming Saturday at magstay po tayo para sa ating breakout room. Patuloy tayong manalangin at mag-sharing. God bless mga kapatid. See you.